Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong, "Bumaling kayo sa akin ngayon at maligtas, mga tao sa buong mundo. Ako lang ang Diyos." Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, ika-44 hanggang ika-47 kabanata. Ang Panginoon ay ang tanging Diyos. Sabi ng Panginoon, "Makinig ka ngayon, Israel, aking lingkod, aking piniling bayan, ang mga inapo ni Jacob. Ako ang Panginoon na lumikha sa iyo. Simula ng isilang ka, tinulungan na kita. Huwag kang matakot, ikaw ay aking lingkod, aking piniling mga tao na aking minamahal. Bibigyan ko ng tubig ang nauuhaw na lupain, at magpapadaloy ako ng sapa sa tuyong lupa. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyong mga anak, at ang aking pagpapala sa inyong mga inapo. Sila ay lalago tulad ng mga damong natubigan ng mabuti, tulad ng mga wilo sa tabi ng mga daloy ng tubig na umaagos. Isa-isang sasabihin ng mga tao, 'Ako ay sa Panginoon.' Sila ay darating upang sumama sa mga tao ng Israel. Bawat isa ay imamarka ang pangalan ng Panginoon sa kanyang braso at tatawagin ang kanyang sarili na isa sa mga tao ng Diyos. Ang Panginoon na namumuno at nangangalaga sa Israel, ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, ay nagsabi, "Ako ang una, ang huli, ang tanging Diyos. Walang ibang Diyos kundi ako. May iba pa bang nakagawa ng gaya ng ginawa ko? Sino ang makakahula ng lahat ng mangyayari mula sa simula hanggang sa katapusan ng panahon? Huwag matakot, aking mga tao. Alam ninyo na mula sa sinaunang panahon hanggang ngayon ay hinulaan ko na ang lahat ng mangyayari, at kayo ay aking mga saksi. Mayroon bang ibang Diyos? Mayroon bang makapangyarihang Diyos na hindi ko pa narinig?" Ang Diyos-Diyosan ay kinutya. Ang lahat ng ginawang mga Diyos-Diyosan ay walang halaga, at ang mga Diyos na kanilang pinahalagahan ng labis ay walang silbi. Ang mga sumasamba sa mga Diyos na ito ay bulag at mangmang, at sila ay mapapahiya. Walang pakinabang ang gumawa ng metal na imahen upang sambahin bilang isang Diyos. Lahat ng sumasamba dito ay mapapahiya. Ang mga taong gumawa ng mga Diyos-Diyosan ay mga tao at walang ng iba pa. Hayaan silang lumapit at humarap sa paglilitis. Sila ay matatakot at daranas ng kahihiyan. Ang panday ng metal ay kumukuha ng isang piraso ng metal at ginagawa ito sa ibabaw ng apoy. Ang kanyang malakas na braso ay nag-indayog ng martilyo upang hubugin ang metal sa hugis. Habang nagtatrabaho siya ay nagugutom, nauuhaw at napapagod. Sinusukat ng karpintero ang kahoy. Binabalangkas niya ang isang figura sa pamamagitan ng tisa. Inuukit ito
gamit ang kanyang mga kasangkapan at ginagawa itong anyong isang lalaki, isang gwapong figura ng tao upang mailagay sa kanyang bahay. Maaari siyang pumutol ng mga sedro upang magamit o pumili ng kahoy na oak o sipres mula sa kagubatan, o kaya'y magtanim siya ng puno ng laurel at hintay ng ulan upang patubuin ito. Ang isang tao ay gumagamit ng isang bahagi ng puno para sa panggato at isang bahagi nito para sa paggawa ng isang Diyos-Diyusan. Sa isang bahagi ay gumagawa siya ng apoy upang magpainit sa sarili at maghorno ng tinapay. Sa kabilang bahagi ay gumagawa siya ng Diyos at sinasamba ito. Sa ilan sa mga kahoy ay gumagawa siya ng apoy. Siya ay nag-ihaw ng karne, kumain at nabusog. Pinapainit niya ang kanyang sarili at sinasabi, "Napakaganda at mainit, napakagandang apoy." Ang natirang kahoy ay ginawa niyang Diyos-Diyusan, at pagkatapos ay yumukod siya at sinasamba ito. Nananalangin siya rito at sinabi, "Ikaw ang aking Diyos, iligtas mo ako." Napakahangal ng mga ganyang tao para malaman ang kanilang ginagawa. Ipinipikit nila ang kanilang mga mata at isipan sa katotohanan. Ang gumagawa ng mga Diyos-Diyusan ay walang talino o diwa para sabihin, "Ang ilan sa mga kahoy ay nasunog ko. Nagluto ako ng ilang tinapay sa uling at nag-ihaw ako ng karne at kinain ito. Ang natitirang kahoy ay ginawa kong Diyos-Diyusan. Dito ako nakayuko sa isang bloke ng kahoy." Ito ay kasing kahulugan ng pagkain ng abo. Ang kanyang mga hangal na ideya ay lubhang nagligaw sa kanya na siya ay hindi na matutulungan. Hindi niya aaminin sa kanyang sarili na ang Diyos-Diyosan na hawak niya sa kanyang kamay ay hindi isang Diyos. Ang Panginoon ang lumikha at tagapagligtas. Sabi ng Panginoon, "Israel, tandaan mo ito. Tandaan mo na ikaw ay aking lingkod. Nilikha ko kayo upang maging lingkod ko at hindi ko kayo kalilimutan. Inalis ko ang inyong mga kasalanan na parang ulap. Bumalik ka sa akin, ako ang magliligtas sa iyo." Sumigaw sa galak kayong mga langit, sumigaw malalalim na lugar ng lupa. Sumigaw sa kagalakan mga bundok at bawat puno sa kagubatan. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanyang bayang Israel. Ako ang Panginoon, ang iyong tagapagligtas. Ako ang lumikha sa iyo. Ako ang Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lang ang nag-unat ng langit. Noong ginawa ko ang lupa, walang tumulong sa akin. Ginagawa kong mga hangal ang mga manghuhula at binigo ang mga hula ng mga astrologo. Ang mga salita ng marurunong ay aking pinabulaanan at ipinakita na ang kanilang karunungan ay kamangmangan. Ngunit kapag ang aking lingkod ay gumawa ng hula, kapag nagpadala ako ng mensahero upang ihayag ang aking mga plano, ginagawa ko ang mga plano at hulang iyon na magkatotoo. Sinabi ko sa Jerusalem na muling maninirahan doon ang mga tao at ang mga lungsod ng Huda ay muling itatayo.
Ang mga lungsod na iyon ay babangon mula sa mga guho. Sa isang salita ng utos ay tinutuyo ko ang karagatan. Sabi ko kay Cyrus, ikaw ang maghahari para sa akin. Gagawin mo ang gusto kong gawin mo. Ipag-uutos mo na muling itayo ang Jerusalem at yaong mga pundasyon ng templo ay mailagay. Hinirang ng Panginoon si Cyrus. Pinili ng Panginoon si Cyrus upang maging hari. Siya ay hinirang niya upang lupigin ang mga bansa. Sinugo niya siya upang hubaran ang mga hari ng kanilang kapangyarihan. Bubuksan ng Panginoon para sa kanya ang mga pintuan ng mga lungsod. Kay Cyrus ay sinabi ng Panginoon, ako mismo ang maghahanda ng iyong daan, magpapatag ng mga bundok at burol. Wawasakin ko ang mga pintuang tanso at dudurugin ko ang kanilang mga bakal na rehas. Bibigyan kita ng mga kayamanan mula sa madilim, mga lihim na lugar. Kung magkagayoy iyong malalaman na ako ang Panginoon at ang Diyos ng Israel ay tumawag sa iyo sa iyong pangalan. Itinalaga ko kayo upang tulungan ang aking lingkod na Israel, ang bayan na aking pinili. Binigyan kita ng dakilang karangalan, bagaman hindi mo ako nakikilala. Ako ang Panginoon, walang ibang Diyos. Ibibigay ko sa iyo ang lakas na kailangan mo, kahit hindi mo ako kilala. Ginawa ko ito upang malaman ng lahat, mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabilang dulo, na ako ang Panginoon at wala ng ibang Diyos. Nilikha ko ang parehong liwanag at kadiliman. Dala ko ang parehong pagpapala at kapahamakan. Ako ang Panginoon, ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Magpapadala ako ng tagumpay mula sa langit na parang ulan. Magbubukas ang lupa upang tanggapin ito at mamumulaklak ng kalayaan at katarungan. Ako ang Panginoon ang gagawa nito. Ang Panginoon ng paglikha at kasaysayan. Nanghasbang makipagtalo ang isang palayok sa gumawa nito, isang palayok na gaya ng lahat ng iba. Tinatanong ba ng putik ang magpapalayok kung ano ang ginagawa niya? Nagrereklamo ba ang palayok na walang kasanayan ang gumawa nito? May nanghasbang sabihin sa kanyang mga magulang, bakit mo ko ginawang ganito? Ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, ang humubog sa hinaharap, ay nagsabi, wala kang karapatang tanungin ako tungkol sa aking mga anak o sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ako ang gumawa ng lupa at tumika ng sangkatauhan upang doon manirahan. Sa aking kapangyarihan ay iniunat ko ang langit, kinokontrol ko ang araw, ang buwan at ang mga bituin. Ako mismo ang nag-udyok kay Cyrus na kumilos para matupad ang aking layunin at ayusin ang mga bagay-bagay. Tutuwirin ko ang bawat daan na kanyang tinatahak. Muli niyang itatayo ang aking lungsod, ang Jerusalem, at palalayain ang aking bihag na mga tao. Walang umupa o sumuhol sa kanya para gawin ito. Ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay nagsalita.
Sinabi ng Panginoon sa Israel, ang kayamanan ng Ehipto at Sudan ay magiging iyo, at ang matataas na lalaki ng Seba ay magiging mga alipin mo. Sila ay susunod sa iyo sa tanikala. Yuyuko sila sa iyo at aamin. Ang Diyos ay sumasa iyo, siya lamang ang Diyos. Ang Diyos ng Israel na nagligtas sa kanyang bayan ay isang Diyos na ikinubli ang kanyang sarili. Silang gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay mapapahiya, lahat sila ay madudusta. Ngunit ang Israel ay iniligtas ng Panginoon. Ang kanyang pagtatagumpay ay magpakailanman. Hindi kailanman mapapahiya ang kanyang bayan. Nilikha ng Panginoon ang langit, siya ang Diyos. Binuo at ginawa niya ang lupa. Ginawa niya itong matatag at tatagal. Hindi niya ginawa itong tiwangwang na basura, kundi isang lugar para sa mga tao. Siya ang nagsabi, ako ang Panginoon at wala ng ibang Diyos. Hindi ako nagsalita ng palihim o itinatago ang aking layunin. Hindi ko hiniling sa mga tao ng Israel na hanapin ako sa isang tiwangwang na basura. Ako ang Panginoon at ako ay nagsasalita ng katotohanan. Ginawa kong mahayag kung ano ang tama. Ang Panginoon ng mundo at ang mga Diyos-Diyosan ng Babilonya. Sabi ng Panginoon, magsama-sama mga tao ng mga bansa, lahat ng nakaligtas sa pagbagsak ng imperyo, iharap ang inyong sarili para sa pagsubok. Ang mga taong nagpaparada kasama ang kanilang mga Diyos-Diyosan na kahoy at nananalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas sa kanila, ang mga taong iyon ay walang alam. Hali kayo at iharap ang inyong kaso sa korte. Hayaan ang mga nasasakdal na konsultahin ang isa't isa. Sino ang nakahula matagal na ang nakalipas kung ano ang mangyayari? Hindi ba ako ang Panginoon, ang Diyos na nagligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos. Bumaling kayo sa akin ngayon at maligtas, mga tao sa buong mundo. Ako lang ang Diyos. Ang aking pangako ay totoo at hindi ito mababago. Sa kabuuan ng kung sino ako ay taimtim na nangangako. Lahat ay lalapit at luluhod sa harapan ko at mangangako na magiging tapat sa akin. Sasabihin nila na sa akin lamang matatagpuan ang tagumpay at lakas. Ngunit, lahat ng napopuot sa akin ay daranas ng kahihiyan. Ako, ang Panginoon, ay ililigtas ang lahat ng lahi ni Jacob at sila ay magpupuri sa akin. Ito na ang wakas para sa mga Diyos ng Babylonia. Sina Bel at Nebo noon ay sinasamba, ngunit ngayon ay nakasakay na sila sa mga asno, isang pasanin sa likod ng mga pagod na hayop. Hindi maililigtas ng mga Diyos-Diyosan ang kanilang sarili. Sila ay nabihag at natangay. Ito na ang katapusan ng mga Diyos ng Babylonia. Makinig kayo sa akin, mga inapo ni Jacob, lahat ng natitira sa aking mga tao.
Inalagaan ko kayo simula pa noong ipinanganak kayo. Ako ang inyong Diyos na mag-aalaga sa inyo hanggang sa kayo ay tumanda at ang inyong buhok ay pumuti. Ginawa ko kayo at aalagaan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng tulong at ililigtas. Kanino ninyo ako ihahambing, sabi ng Panginoon? Meron pa bang katulad ko? Binuksan ng mga tao ang kanilang mga pitaka at nagbuhos ng ginto. Tinimbang nila ang pilak sa timbangan. Sila ay umupa ng isang panday ginto upang gumawa ng isang Diyos. Pagkatapos ay umukod sila at sinamba ito. Itinaas nila ito sa kanilang mga balikat at dinala. Inilagay nila ito sa lugar at doon ay hindi ito makagalaw mula sa kinaroroonan nito. Kung may magdarasal dito, hindi ito makakasagot o makapagliligtas sa kanya sa kapahamakan. Tandaan ninyo ito, kayong mga makasalanan. Isaalang-alang kung ano ang aking ginawa. Alalahanin na nangyari noon pa man. Kilalanin na ako lang ang Diyos at walang ibang katulad ko. Sa simula ay hinulaan ko ang kalalabasan. Matagal ko nang hinulaan ang mangyayari. Sinabi ko na ang aking mga plano ay hindi mabibigo. Nagagawin ko ang lahat ng nais kong gawin. Tinatawag ko ang isang tao na magmumula sa silangan. Siya ay lilipad na parang lawin at tutuparin ang aking binalak. Ako ay nagsalita at ito ang mangyayari. Makinig kayo sa akin, kayong mga matitigas ang ulo na nag-iisip na ang tagumpay ay malayo. Aking dinadala ang araw ng tagumpay na malapit. Ito ay hindi malayo sa lahat. Hindi maaantala ang aking pagtatagumpay. Ililigtas ko ang Jerusalem at bibigyan ko ng karangalan ang Israel doon. Paghuhukom sa Babilonya. Sabi ng Panginoon, Babilonya, bumaba ka sa iyong trono at maupo ka sa alabok sa lupa. Dati kang tulad ng isang birhen, isang lungsod na hindi nasako. Ngunit ikaw ay malambot at hindi na maselan. Alipin ka na ngayon. Paikutin ang gilingang bato, gilingin ang harina, alisin ang iyong belo. Hubarin mo ang iyong magagandang damit. Itaas ang iyong mga palda upang tumawid sa mga batis. Makikita ka ng mga tao na hubad. Makikita ka nilang nagpapakumbaba at nahihiya. Ako ay maghihiganti at walang makakapigil sa akin. Pinalaya tayo ng banal na Diyos ng Israel. Ang kanyang pangalan ay ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sinabi ng Panginoon sa Babilonya, umupo sa katahimikan at kadiliman. Hindi ka na nila tatawaging reyna ng mga bansa. Ako ay naggalit sa aking mga tao. Itinuring ko silang hindi na akin. Inilagay ko sila sa iyong kapangyarihan at hindi ka nagpakita sa kanila ng awa. Kahit na ang mga may edad ay pinakitunguhan mo ng malupit. Akala mo palagi kang magiging reyna at hindi mo isinasapuso ang mga bagay na ito o inisip kung paano magtatapos ang lahat.
Makinig ka rito, ikaw na mahilig sa kasiyahan. Ikaw na nag-iisip na ikaw ay ligtas at matiwasay. Sinasabi mo na ikaw ay kasing dakila ng Diyos na walang ibang katulad mo. Akala mo hindi ka na magiging byuda at mahihirapan sa pagkawala ng iyong mga anak. Ngunit sa isang sandali, sa loob ng isang araw, ang parehong mga bagay na ito ay mangyayari. Sa kabila ng lahat ng mahika na ginamit mo, mawawalan ka ng asawa at mga anak. Nadama mong sigurado ka sa iyong sarili sa iyong kasamaan. Akala mo walang makakakita sa iyo. Inilagay ka ng iyong karunungan at kalaman at sinabi mo sa iyong sarili, "Ako ang Diyos, walang katulad ko." Darating ang kapahamakan sa iyo, at walang alinman sa iyong mahika ang makakapigil nito. Ang kapahamakan ay darating sa iyo bigla, kasiraang hindi mo pinangarap. Iligpit ang lahat ng iyong mga mahikang orasyon at gayuma. Ginamit mo na sila simula bata ka pa. Marahil sila ay makakatulong sa iyo. Marahil maaari mong takutin ang iyong mga kaaway. Wala kang kapangyarihan sa kabila ng mga payo na nakukuha mo. Hayaang lumapit ang iyong mga astrologo at iligtas ka. Yaong mga taong nag-aaral ng mga bituin na nagmamapa ng mga sona ng langit at nagsasabi sa iyo buwan-buwan kung ano ang mangyayari sa iyo. Sila'y magiging parang mga piraso ng dayami at susunugin sila ng apoy. Ni hindi nila maililigtas ang kanilang mga sarili. Ang apoy ay magiging masyadong mainit para sa kanila. Hindi isang maaliwalas na apoy na nagpapainit sa kanilang sarili. Iyon lang ang mabuting magagawa nila sa iyo. Ang mga astrologo na kinonsulta mo sa buong buhay mo. Iiwan ka nilang lahat at lalakad sa kani-kanilang landas at walang maiiwan na magliligtas sa iyo. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.